Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Oo, ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Opo. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? 300 mahigit na mambabata sa Kamara, 24 na senador. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mambabatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y, nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program. Na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Ikaw naman, DENR. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya. Magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Siya magtatala lahat. Depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialized yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw nakakalaman. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Yan ang pinakapundasyon eh. Lahat nakaano eh. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM, ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula doon sa naitatag na nila, nabuo na nila. Yun na yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso?
Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure So, Program. yun Kung po tawagin yung- nila, NEP. Opo, yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Oo, yan ngayon. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse, Tama po. the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. O halimbawa Magbigay na lang kayo ng si Congressman Nelson Opo. Lubao. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May O, ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang-areglo pala yon. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, inilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban dun sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano yung kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andyan po yung speaker. Andyan po yung deputy speaker. Andyan po yung majority leader. Andyan po yung deputy majority leader. Andyan po yung minority leader. Yan. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng mga appropriations committee. Yan, O magkano naman yan? Ito po. Bukod dyan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay, ba, iba po yung program. Kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos yan, pagkatapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. tawag niyan, it's GAB. So House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. O hindi, itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na, mukhang... Napasa na. pasado na po Nandun sa na sa ano kamara. namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, Magkakaroon ngayon ng tinatawag na bicameral. Pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang bycam. So, Hindi, ang sinasabi ko sa'yo, kung natapos na yung pagre-revisa, o di nagre-revisa ngayon, teka muna, hindi tayo magkaintindihan Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. Ang Senado ba, Sen, may allocable din? Halimbawa, kasi... Yun, mamaya na natin na yan. Sige. Ikaw naman masyado ka mga dalintado. Dito muna tayo sa... Sige. Dito. Sa House. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng... hindi sila nag-agree. So merong conflicting version. Tama. Kami ganito Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo ito'y distrito kami? National, Ikaw anong distrito mo? national lang niya kami. Bakit? Magkano ilang bang boto mo? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes. 8,000 lang ang botante mo. Palagay mo ng binoto ka lang. Ako, milyon-milyon Ako, ilan bang boto mo? 15,845,000. Teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bycam.
Ayun. Ayan. Okay. Isang halimbawa niyo dyan, Sen, halimbawa yung pondo ng DMW, di ba? Oo. Nasabi niyo, pondo niyo ito. Hindi, ang gusto namin, taasan. So, hindi mayroon hindi halimbawa, pagkakasundo. sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, oo. Alam mo, yan sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyers sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang, anong tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer lang. Oh. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan Karaniwan, 100 clients lang yan. Okay. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Nandyan ang 90% na problema. Sa mo sa gusto magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan pero tayong uuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang kako ng ganito karaming lawyers. Opo. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kaya gusto nyo, dagdagan. Wala pa pwede namin dagdagan yun Ayun. So, merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Nung nasa Kamara kayo. Ginawa lang kaming props. Pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano pinag-uusapan Basta kain na kami ng kain Kaya nung sinasama nila ko, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. Ngayon, ang pinakahuli, ito yung BICAM. Yan. Ang resulta ng BICAM ay yung resulta ngayon nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA. At isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunoan, sabi niya, yung allocable 450B. Laki. Isipin mo nga laki yun, ha? Yung leadership, 100 B. Ang program, 150. Pagkatapos yung diferensya, 400B. So, maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. Inassume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring nagtis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. 6.7 trillion ang hinihinging budget. Nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga merong naidagdag. Hindi naman nababago yung kahilingan nila, Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin 400 pesos. Kasi tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-juggle-juggle Okay. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa... Mawawala talaga Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Kaya bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? So ang dapat siguro, kung tatanungin nyo ngayon, para masolusyonan ito, Sen. sa panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila, total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, yung palistahan
over and above yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting alingas-ngas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, Opo. nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang isiningit, hindi Opo. naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, aba, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa